Breaking news, hindi nakatiis ang Israel at agad na gumawa ng aksyon matapos itong sabihan na isa raw dragon na umuusok ang bunganga at kahit saan-saan lang bumubuga. Wala raw itong pagkakaiba sa Europe, sa Amerika, Australia at maging Canada. At nilait pa ang Israel at sinabihan na ang nangyari noong October 7, 2023 nang atakehin ito ng Hamas, eto raw ang pinakamagandang nangyari sa kanilang bansa. Bakit nagalit ng husto ang Israel? Anong bansa ang tinutukoy ngayon ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 4, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Marahil ay nakasubaybay ka sa mga balita sa Israel. Ang ating iuulat ngayon mga kaibigan ay isang panglalait na kung saan nag-alboroto sa galit ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ang mapa na inyong nakikita ay mapa ng Norway. Dito sa bansang ito, maraming mga naitala na mga panglalait at mga nasasawing mga Hudyo. Dito rin sa bansang ito, ang pinaka-latest na galit ng Israel ay ibinunton at makikita sa larawang ito ang isang lalaki. Yan ay isang Norwegian at isang instructor. Ang kanyang pangalan ay si Bassam Hussein. Bakit galit na galit ang Israel ngayon sa taong ito? Well, ganito yan mga kaibigan. Nito lamang nakaraang araw, ang taong ito ay habang nagle-lecture sa isa sa mga universities sa Norway. Habang ito ay nagtuturo sa kanyang maraming mga estudyante. Akalain mo, tahasang sinabi nito na ang nangyari noong October 7, 2023, ito yung petsa na kung saan napakaraming mga Hudyo ang nasawi dahil sa ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel. Sinabi nito na ito na raw ang pinakamagandang nangyari sa kanilang bansa. Can you imagine? Ito ay kanyang sinabi sa harap ng napakaraming estudyante. At take note, mahigit 1,000 mga Hudyo ang nasawi sa araw na yon, pero sinabi nitong napakaganda ang pangyayaring ito. Tahasan pang inakusahan ni Bassam na ang Israel nais nitong palitan ang United States of America o nais nitong lamangan at nais din daw ng Israel na sila ang maghari sa buong Middle East, kaya ipinapakita nito ang kanilang puwersa at addicted daw ang Israel sa giyera. Kaya ang kaguluhan na nangyayari sa Middle East wala raw ibang may kagagawan kundi ang Israel. Sinabi ni Bassam na ang nangyari noong October 7 isa raw patunay na talagang walang superiority. Kahit na malakas ka man, ikaw ay magiging vulnerable. Sinabi pa ni Bassam na ang Israel ay extension daw ng colonialism ng Europe sa Middle East. Wala raw pinagkaiba ang Israel sa United States of America, ganun din sa Canada at maging ng Australia. Parehas lang daw ang kanilang mentalidad. Wala raw silang pinagkaiba. Mahilig daw sa pananakop ang mga bansang ito ayon kay Bassam. Dagdag pa ni Bassam na ang Israel daw ay parang dragon na umuusok ang bunganga at kahit saan na lang bumubuga ng apoy. Pero nang malaman ng Israel ang mga ginawa ni Bassam Hussein, galit na galit ang Israel. Agad naman na naglabas ng pahayag si Ethan Halon. Ayon sa kanyang social media post, shocking glorification of terror by Professor Bassam Hussein from Norwegian University of Science and Technology. Hindi maatim ni Ethan Halon na ang ganitong pag-iisip na isang propeso na nagmula sa Norway ay sumusuporta sa gawa ng mga terorista. Kaya, ayon kay Ethan,
this Hamas supporter cannot continue teaching Norway students. Wala na raw itong dahilan pa na magpatuloy na pagtuturo sa maraming mga estudyante sa Norway dahil nagtuturo daw ito ng karahasan at pagsuporta sa mga teroristang gawa. Itong si Bassam, taong 2016, ay pinarangalan siya bilang top 10 outstanding lecturers at tinawag din siyang excellent teaching practitioner. At noong nakaraang taon, 2025, the Board of Student Society in Trondheim ginawaran na naman ng parangal si Bassam. Ito ay dahil sa kanyang mga pangangaral at awareness tungkol sa mobilize against ongoing genocide sa Gaza. Nako, walang ibang tinutukoy dito si Bassam mga kaibigan kundi ang Israel pa rin. Pero can you imagine mga kaibigan, bakit ito ginawaran ng parangal ng gobyerno ng Norway? Marami ding mga tanong ang ipinupukol sa social media kung bakit ganito ang mga binibitawang pahayag ni Bassam Hussein. Kaya naman, agad na nagsagawa ng investigation ng gobyerno ng Israel at napag-alaman na ito palang si Bassam Hussein ay isinilang pala sa Jabalia, Gaza at pinaniniwalaan na hanggang ngayon ang pamilya ni Bassam Hussein ay kasalukuyan pang naninirahan sa Gaza. Kaya naman pala ganito ang mga binibitawang pahayag ni Bassam Hussein. Siya pala ay isang Gazan. Yun nga lang, siya ay nakabase ngayon sa Norway at doon na naghahanap buhay at doon na rin ito nakapagtayo ng kanyang pamilya. Iba naman ang sinasabi ng mga religious group tungkol sa sinabi ni Bassam Hussein na ang Israel ay parang dragon. Dahil alam naman natin na sa banal na aklat merong dragon na binabanggit ang Book of Revelation chapter 12 verse 9 na kung saan walang ibang tinutukoy dito, ang dragon ay ang matandang ahas, ang Diablo at eto nga ay si Satanas. Kaya pinapalabas ni Bassam Hussein na ang Israel ay demonyo. Nako mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa mga pahayag ni Bassam Hussein? Naniniwala ba kayo sa kanyang pahayag na ang nangyari noong October 7 ay pinakamagandang nangyari sa loob ng Israel? At naniniwala din ba kayo sa mga pahayag ni Bassam Hussein na ang Israel daw wala daw ibang inihahasik dyan sa Middle East kundi kaguluhan? Ito ba ay may katotohanan o ito ay isa lamang napakalaking accusation para sa bansang Israel? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.